Ito po, ang kikita po ninyo. Yan. Gugupitin lang po yung mismong usbong niya. Malambot po pa po yan. Yan. Kasi ito, makikita po ito. Yan, o. Yan. Ang inaarabes po dyan talaga itong usbong na ito. Yan, ito po muna. Ayun. As ito. Ayan. So, kita nyo po yung ating na-harvest na usbong. Kung marami po kayong tanim, mas marami pong usbong ang inyong makukuha sa inyong asparagus. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa. Siyempre po yung ating bida, asparagus, kalabasa, gata, hipon, patis, durog na paminta, ginger powder, mantika, bawang, at sibuyas. So yun po ang kumpletong sangkap. Ngayon, paandarin natin ating kalang. Yun. Alright. Painitin natin ang ating kasirola. Yan. Mainit ang ating kasirola. Lagyan na natin ang mantika. Yan, ating mantika. Painitin natin ang bahagya yung mantikang yan. Alright. Okay. Mainit ang mantika. So, lagyan na natin ating sibuyas. Yan. Gigisa muna tayo. Ating sibuyas. Yan. Sunod ay ang bawang. Yun. Bawang pampasarap at pampalasa. Yan. Haluin natin. Yan, medyo ma-brown-brown siya para mas malasa. Yun. Sunod ay ang ating sahog na hipon. Yan. Alright, haluin din natin. Yan, ating sahog. Seafoods. Yan. Okay, medyo lutuin natin bahagi ang ipon para mas malasa. Yun, oh. Yan. Okay, pagkaluto ng ating ipon, nanguyin natin. Yan. Alright. Yan, mayroon pang konti. Yun. Ang ating sahog. Inaango muna natin, ano? Tinanggal muna natin sa kasirola. Yun. Sunod, lagyan na natin ang kalabasa. Ayun. Kalabasa. Haluin natin mabuti para masipsip yung ating ginisa, yung lasa. Yan. So ngayon, naisunod na natin ang ating gata. Yan. Alright. Yun, haluin natin. Okay. Yun, tatakpan natin. Yan, pakukuluin po natin kasi yan. Yun natin. Yun, kumukulo na. Yan, kulong-kulo na po siya, oh. Yan. Lagay na natin ngayon ang ating bida. Ating asparagus. Yan, ating asparagus. Yan.
Haluan natin. Okay, lagay pa natin ng iba pang mga sangkap, no? Sama-sama natin mga sangkap ngayon. Kanina yung inaon nating sahog na hipon, ilagay natin sa uli. Ayan. Tapos itong ating ginger powder. Ayan. Alright. Tapos itong ating durog na paminta. Alright. Lahat po ng sangkap, no? Lalagay na natin, pagsama-samahin na natin. Patis, pampalasa. Paglalagay nyo po yan, ayon sa inyong panlasa. Yan. Luwadoy natin bagya, tapos yan po itatakpan natin, ano? Yan. Pagkalagay lahat ng sangkap, tatakpan po natin at hintayin natin po yung kumululi, no? Pag kumulong-kulo na po yan, pwede na po yun at luto na. Okay, tingnan natin kung kulong-kulo na. Ayun! Kulong-kulo na ulit, ano? Yan. Ano na po yan? Pwede na po yan. Patay na natin ang kalang ngayon. Yun. Kapag po kayo nagluluto ng ganito, mga gulay, huwag nyo pong pakaluto. Upcook lang kung maaari. Para yung sustansya, nandyan pa rin taglay ng ating mga gulay. Yun. Ang ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. Ngayon ay kukuha tayo para i-taste, no? Itong ating recipe ngayong araw na to. Yan, tingnan nyo pong ganda ng itsura ng ating gulay, oh. Hindi po siya na-overcook, na-half-cook lang siya. Yan. Lagyan natin ng shrimp o hipon. Yan. Alright. So ito na po yung ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. Itsura pa lang po, katakam-takam na. Yan. Ngayon po ay titikman natin kung gaano kasarap itong ating bagong lutong ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. So, meron po tayong konting kanin dito, meron tayong tubig dyan, bagong saing, no? Mainit-init pa, umuusok ng ating kanin. Huwa po tayo ng ating bida, itong ating asparagus. Lagyan natin ng konting sabaw na yung gata, no? Natin. Grabe, panalo. Ang sarap. Manamis-namis po yung ating asparagus, no? Dahil kaka-harvest lang. Lagyan naman natin ngayon ng kalabasa with sahog na ipon. Tapos may isang asparagus. Champion. Panalo. Magluto rin po kayo nito, no? Yak po magugustuhan ng inyong mga anak, no? Kung meron kayong paparating na bisita, ito po ang handaan ninyo sa kanya, no? Yak po ay magugustuhan niya. At magtatanong sa inyo kung ano ang recipe niya at napakasarap. At siyempre yung buong pamilya, yak po ay magugustuhan pag ganitong luto po, no? From garden to table. Nawa po'y nakapagsira naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng asparagus sa mga bote ng mineral water, no? Pag-aalaga at pag-harvest, pagluluto ng masarap at masustansyang ginataang asparagus with kalabasa alam magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon.
ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Lito Paragas. Hello magsasakang reporter, good morning po. Paano po bang magtanim ng papaya? Salamat po. Thank you very much Lito. From seeds, kung ikaw ay beginners pa lamang, maganda ay ipunla mo muna. Pero kapag ikaw ay bihasa na mula sa seeds, pwede yung direct planting. Ganun lang kasimple ang pagtatanim ng papaya. Tanong naman mula kay Richard Butaya. Sir Mer, kailangan po bang ilagay sa nasisikatan ng araw yung bagong tanim? Salamat po. Thank you very much Richard. Kung yan ay itatanim mo through seeds, okay lang yan ng direkta sa araw. Pero kapag lipat tanim yan, ay kailangan mo yung palipasan ng isang araw bago mo yan direkta sa naaarawan. Tanong naman mula kay Len Villarreal. Sir Mer, sa pagdidilig po ba ng sibuyas, dapat araw-araw? Salamat po. Thank you very much, Len. Ikaw ang mag-assess kapag nakita mong wala nang moist yung lupa mula sa pinagtamnan mo ng sibuyas, so dapat ay magdilig ka. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, dapat twice a day kung ikaw ay magdilig ng iyong tanim na sibuyas. Tanong naman mula kay Leonora Perez. Sir Mer, paano po ba ang pagtatanim ng lettuce? Salamat po. Thank you very much sa Leonora. Ang lettuce ay madalas ay pinupunla muna. Pero pwede rin niyang direct planting mula doon sa kanyang seeds. Tanong naman mula kay Leslie Ignacio. Hello Sir Mer, bakit po kaya ang bunga ng mga tanim kong talong ay mayroong crack? Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Leslie. Ang pagkakaroon ng crack ng bunga ng iyong mga tanim na talong, isa sa dahilan dyan ay lack of calcium. So maglagay ka ng calcium phosphate o mag-spray ka ng calcium phosphate sa iyong mga tanim na talong. Tanong naman mula kay Maria Tamano. Sir Mer, anong buwan po ba dapat magtanim ng mangga galing sa buto? Salamat po. Thank you very much sa Maria. Any month, pwede kang magtanim ng mangga. Wala namang pinipiling panahon ng pagtatanim ng mangga, no? Kung yan ay galing sa buto, mas magandang itanim ng direkta sa lupa. Tanong naman mula kay Maribe Comia. Hello magsasakang reporter, paano po ba gumawa ng binhi ng siling panigang? Salamat po. Thank you very much sa Maribe. Sa bunga ng yung tanim na siling panigang, piliin mo yung pinakamaganda, yung A1 kung tawagin, ano? Itira mo yan, ayaan mo yung maging magulang, tumanda. Malalaman mo magiging magulang na yan, magiging kulay pula ang bunga, no? Kapag kulay pula ng bunga niyan, kunin mo yung seeds, yan ang iyong gawing binhi. At ang huling tanong natin ay mula kay Virginia Sampaga. Sir, meron pong dapat gamitin na pesticide sa aking tanim na okra na kasalukuyang nagbubunga. Some insects eating the leaves. Salamat po. Thank you very much, Virginia. Akong ginagamit ko ay OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Pine-ferment ko yan ng 3 weeks after fermentation. Kinukuha ko yung katas. Sa isang kutsara ng katas sa 1 liter na tubig, siyang aking pinang-spray sa aking mga tanim na alaman. Kaya walang dumalapit na posibleng manira sa aking mga tanim na alaman. Kaya pwede mo rin gayahin yan. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po niyo. Salamat po. Happy farming. God bless. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Priscilla Nons Digle, Emanuelito Gabinete, Alex Puentes, Jenny Cabales, Michael Ang, Dindin Buesa, Ernie Awud, Philip Glenn Paderug, Amay Bastes, Evelyn Alsona Escultura, Bel Antonio, Karen Secretario, Felix Unayan, Feliciano Katubao, Puring Rivera, Nanay Feli Navarra, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Lydia Dison Canlas, Ma'am Peng Bartolome, get well soon kay Ma'am Fatima Patio,
Joko Santoyo at Margie Vargas, Dennis and Amor Fajarda, Romeo and Jesus Fernandez and family, watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po sa Mayor Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.